Hi! For today's vlog, kami nga ay nagkayayaan ni Joe na kumain at mag-food trip sa isang vegetarian restaurant dito sa Doha, Qatar. At hinanap nga namin itong branch na to na malapit sa souk. Kasi sabi ni Joe, masarap daw to at matagal na daw siya nakikrave ng vegetarian food. So ito nga ay Indian cuisine, pero malinis naman siya at authentic yung lasa niya. So matry nga, nagbebenta rin sila dito ng mga sweets. Ayan, ang dami ngang kumakain. Kasi marami din mga Indian dito sa Doha, Qatar. So, ayan, kaya marami ding mga restaurants dito. Talagang hinanap namin siya. At kami nga ay nag-order na dito ng nire-recommend ni Joe. At ako naman ay, sige, try natin yan. Go lang naman ako eh. Any kind of food, basta masarap, go lang. Mahilig nga kaming kumain nila Joe. Kasi ang kurso namin dati is HRM. So, mga chef kami. Dati, nung nag-aaral pa lang. Kaya talagang mahilig kami mag-food trip, mahilig kaming kumain, magluto. Pero hindi kami naging chef kasi si Joe is nagtatrabaho siya sa hotel as receptionist. At ako naman is napunta ako sa real estate. Kaya kami ay nagluluto-luto na lang pag trip namin. Kasi talagang mahirap din naman maging chef, hindi din madali. Although mahilig din talaga kami magluto. Sabi namin, magluluto na lang kami ng mga favorite delicacy and cuisine namin. May mga specialty din kami. At mahilig lang kami mag-food trip, ganyan. Kaya nagkakasundo talaga kami guys nila Joe. Yan yung mga classmate ko na mga BFF ko na nag-work abroad. So, after a decade nga lang kami nagkita. Pero sobrang close kami kahit nasa social media lang kami nag-uusap. Keep in touch pa rin kami. Solid pa rin yung samahan. Kaya, kahit na matagal kaming hindi nagkita, ayan, pinasyal nga ako ni Joe dito sa Doha, Qatar. Thank you talaga, Joe, kasi hindi ako natatakot kahit mag-isa lang akong pumunta ng Doha kasi nandyan kayo and very welcoming and talagang genuine talaga nila. Kaya, I really treasure this kind of people. Charot. Yung isa naming friend na si Mitch is nasa Japan. Pero beside dyan, meron pa rin ako mga classmate dito, sila Obey at saka sina Jenny na yung mga muse ng school namin kasi sobrang gaganda talaga at saka napaka down to earth at napaka babait din. Thank you din and very accommodating and in-invite din nila ako lagi dito sa Doha, Qatar. At soon magre-reunion din kami dito nila Joe. At ayan nga, dumating na yung pagkain namin. Ang lalaki nga ng serving ng mga food nila dito. Talagang merienda lang siya pero sobrang laki. As you can see yung panipuri. Itinry ko nga yung authentic na panipuri and also itong malaki na hindi nakalimutan ko yung pangalan. Basta yun na yun. May mga dip siya, may mga sausawan na pampalasa. Ito nga is walang meat, so vegetarian talaga siya. Kasi yun, di ba mga Indian mostly is vegetarian. Kaya mas pinapasarap nila yung pagkain para mas makain mo siya. Ang nagpapasarap sa kanya is yung mga spices, yung mga dip. Ayan. Sabi ko, Joe, paano kainin to? Basta sausaw mo lang, kainin mo lang. Crunchy siya guys, na masarap, matamis-tamis, na malutong yun. Talagang magugustuhan mo, bago lang siya sa panlasa ko, pero nakakain naman. Okay lang to kasi mamaya kakain pa kami ng kunafa. Kasi yung one of the famous dessert yon dito sa Doha, Qatar. So ayan nga, habang kumakain, nagkikwentuhan kami nila Joe about sa mga bansa. Ayan, okay talaga dito sa Doha no kasi ang lalaki na serving ng mga pagkain, hindi ka magugutom. Tsaka hindi nila tinitipid. Sa bagay, malalaking tao sila compare sa mga Asian na maliliit, kaya maliliit ang serving. Pero yung presyo guys ha, panalo, walang tax, mura lang, affordable. And hindi naman sa, nakakalungkot lang kasi sa Pilipinas is ibang-iba talaga guys. Yung dito kasi sa Doha, tax-free sila and yung government, hindi siya corrupt. And yung Doha is one of the wealthiest country in the world kasi dynasty kasi yung government. So hindi sila papalit-palit ng president. So meron silang king. Mas maganda siguro yun sa government, yung ganun. Kasi hindi na mangungurap kasi yung nakaupo, siya na forever, dynasty, yung magmamana, yung first son, di ba ganun yun? Karamihan ng mga dynasty ng mga bansa mayayaman like United Kingdom, pero yung mga bansa na papalit-palit ng president, sila yung prone sa mga corruption. Kasi yung corruption guys, that is the reason why bakit naghihirap yung bansa. Kasi papalit-palit, syempre mangungurakot, hindi maiwasan yan, hanggang sa kaduluduluhan ng mga nakaupo, nangungurakot at nangungurakot. Yun yung kinaibahan. Hindi nyo ba guys napansin? And ako kasi, galing din ako sa mga iba't ibang bansa, kaya na-compare ko. Ang pinaka-progressive na mga napuntahan ko, like Dubai, ayun, dynasty din siya. Singapore, ayan, maunlad din na bansa. Alam mo yung walang traffic, walang homeless, wala yung mga pulubi sa daanan. Kasi dito sa Doha, Qatar, ang dami kong tirang pagkain. Pero hindi ko siya maiuwi. Kasi syempre, madali akong magsawa pag lumalamig yung pagkain. Sa Pilipinas kasi pag may mga tira, binibigay ko sa mga homeless. I mean, yung mga hindi naman na nakain. Kasi ako naman is nilalagay ko sa plato lang yung nakakain ko. Yung hindi nakakain, inuuwi ko or binibigay ko sa mga pulubi. Dito sa Doha, wala. And then, alam nyo ba na free din yung hospitalization dito. So wala kang babayaran kung residence ka na. Tapos hindi siya traffic, maayos yung train station nila, nasa ibaba ng lupa. Then ibang-iba talaga guys. How I wish na sana yung Pilipinas is maging okay din yung government natin and maging kung pwedeng maging dynasty na lang.
Kasi proven naman sa ibang bansa na maganda ang ganung sistema. Pero wala na tayong magagawa eh. Kasi ganun na talaga. Makaka-recover siguro yung Philippines. Matagal pa kung papalitan yung sistema at magiging okay siya. And hopefully, makabawi pa ang Philippines. I'm still praying for the next generation siguro. So, and yun lang for today's vlog. Follow for more. Pagod na yung mga person.